Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Makabansa, Grade 2, Quarter 1, Lesson 2, Day 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga simbolo o sagisag na makikita sa mapa. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto na ilalarawan ang sariling komunidad batay sa lokasyon. Layunin, nabibigyang kahulugan ang salitang mapa. Natutukoy ang mga simbolo o sagisag na makikita sa mapa. Awitin natin ang Ako ay Isang Komunidad. Panuto, ilarawan ang inyong komunidad batay sa mga sumusunod na katangian. Pangalan ng komunidad. Lokasyon. Malapit ba ito sa tubig o bundok o malapit sa bayan? Namumuno at wikang sinasalita. Ang mga layunin ng ating aralin ay naibibigay ang kahulugan ng mapa, nakikilala ang mga simbolo o sagisag na makikita sa mapa. Tingnan nating mabuti ang larawan. Ang tanong sa larawan, nasaan ang inyong komunidad? Ano ang tanong ng bata? Masasagot mo ba ang tanong niya? Ano ang sasabihin mo? Anong nakatulong sa iyo upang masabi ang lokasyon ng isang lugar? Upang madali nating masabi kung saan ang lugar ng ating komunidad, kailangang gumamit tayo ng mapa. Ang mapa ay isang patag na larawan o representasyon ng mundo o ng isang lugar. Ito ay ginagamit sa pagtukoy ng lokasyon o kinaroroonan ng isang lugar. Upang lalong mapadali ang paggamit ng mapa, may iba't ibang sagisag o pananda ang dapat ninyong malaman. Ang mga sagisag o pananda ay maliliit na guhit o larawan na kumakatawan sa mga bagay-bagay o lugar na makikita sa mapa. May mga sagisag o pananda para sa ospital, paaralan, simbahan, ilog, kalsada, at iba pa. Narito ang ilang mga simbolo o pananda na makikita natin sa mapa. Ospital, ilog, kabahayan, paaralan, gusali.
Narito ang iba pang pananda sa mapa. Panuto, hanapin sa hanay B ang simbolo ng nasa hanay A. Isulat sa papel ang titik ng tamang sagot. Una, paliparan. Ang sagot, C. Pangalawa, kagubatan. Ang sagot, A. Pangatlo, burol. Ang sagot, D. Pang-apat, lawa. Ang sagot, E. At panglima, bulkan. Ang sagot, B. Gamit ang graphic organizer, isulat ang mahahalagang konsepto o kaalaman ukol sa mga simbolo at pananda. Simbolo at pananda. Sagutan natin. Simbolo at pananda. Una, nagtuturo ng lokasyon. Ang mga pananda ay ginagamit upang malaman kung nasaan ang isang lugar sa mapa. Pangalawa, ginagamit sa mapa. Makikita ang mga simbolo at pananda sa mga mapa upang kumatawan sa mga lugar tulad ng paaralan, simbahan o parke. Pangatlo, kumakatawan sa iba't ibang lugar. Halimbawa, simbahan, paaralan, ospital at parke. Pang-apat, tumutulong sa pag-unawa. Pinadadali ng mga simbolo at pananda ang pag-intindi sa nilalaman ng mapa. Ang mapa ay isang patag na larawan o representasyon ng mundo o ng isang lugar. Ito ay ginagamit sa pagtukoy ng lokasyon at kinaroroonan ng isang lugar. Ang mga simbolo o panandang ginagamit sa aktwal na mapa ay may kahulugan. Kailangang malaman at maintindihan ang bawat simbolo upang mas madaling matukoy o mapuntahan ang isang lugar. Alam mo na ba kung paano gumamit ng mapa? Tingnang mabuti ang larawan. Anong mga simbolo ang makikita mo sa mapa? Magbigay ng 3. Sagutan natin. Number 1, lawa. Number 2, bulkan. At number 3, kagubatan. Punan ang talahanayan ayon sa inyong mga nakikita sa inyong komunidad.
gamit ang iba't ibang simbolo. Gawing gabay ang halimbawang ibinigay sa unang bilang. Isulat ang sagot sa papel. Unang column, simbolo sa mapa. Pangalawang column, kahulugan ng simbolo. Pangatlong column, lugar kung saan ito makikita sa inyong komunidad. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.